Maaga pa, amoy na po natin ang eleksyon. Nariyan na kasi ang mga kabi-kabilang mga political advertisement, maging ang mga patutsadahan ng mga politiko. Kaya naman ngayon pa lang, may paalala na rin ang CBCP o ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga botante. Live mula sa Pasay City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, mismong sa ating saligang batas na nakasaad yung provision tungkol sa separation of the church and the state, no? Pero ayon na rin mismo kay CBCP President Archbishop Socrates Villegas, ang pagboto ay hindi lamang isang political right, kundi isa na ring moral obligation. Kaya naman, ngayon pa lamang ay nagpalabas na ng panuntunan o guidelines ang CBCP o ang Simbahang Katoliko para gumabay sa ating pagboto sa 2016. Mahigit 300 araw bago ang eleksyon 2016, nangangamoy politika na. Kaya ngayon pa lang, ang maagang paalala ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa publiko, bumoto ng tama. Ayon kay CBCP President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, ang pagboto ay hindi lamang isang politikal na karapatan, kundi isa ring obligasyong moral. At habang ang mga politiko raw ay nagpaplano na at ngayon pa lang ay tila umano nangangampanya na, nais daw magpaalala ng Simbahang Katoliko sa publiko. Bumoto dahil sa mga tamang dahilan. Huwag daw boboto dahil nabayaran o pinangakuan ng kung ano-ano. Sa halip ay bumoto raw dahil pinagkakatiwalaan ng kandidato na mamuno sa bayan. Paalala pa ng CBCP, huwag iboto ang mga tiwali. Dapat din daw, wakasan na ang mga political dynasty. Mahalaga rin daw na may tamang pamantayan sa pagboto na naaayon sa posisyon. Halimbawa, kung kongresista at senador ang iboboto, huwag daw sila hanapan ng mga lokal na proyekto. Hindi raw kasi ito ang trabaho ng mga mambabatas, kundi ang magpasa ng mga batas. The church will always give moral guidance for the prospective candidates, for the voters, for the youth who cannot vote. Everybody should receive moral guidance because that is the duty of the church. 4 na buwan na lang, maghahain na ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo sa eleksyon. Pero ngayon pa lang, kabi-kabila na ang mga patalastas sa telebisyon. Kaliwat kanan na rin ang batuhan ng mga akusasyon ng mga politikong nito lang nakaraang buwan ay nagliligawan pa para sa pag-asang maging magkaalyado. Ayon sa isang political analyst na nakausap ng GMA News, hindi na raw ito nakagugulat pa. Aga kasi ito yung unang beses na mayroong declared presidential candidate from 2010. Because BNI declared immediately, so ergo, meron ng target kagad. At kung sino raw ang umaangat sa mga survey, sila ang kadalasang punteriya ng pamumulitika. Ang target doon, yung financier at saka yung mga power bases sa baba. Para bang magpe-pledge pa kayo ng support dyan. At the end of the day, masayang pera nyo, masayang yung pledges na yan. Critical umano ang susunod na 2 buwan at posibleng may mga pagbabago na sa resulta ng mga survey. Ayon sa mga political analyst, sa ngayon tila 3 umano ang matutunog na kakandidato sa pagkapangulo. Sina Vice President Judge Omar Binay, Interior Secretary Mar Rojas at Senadora Grace Poe. Minsan na rin nagpahayag si dating Senador Panfilo Lacson na pakikiramdaman niya kung tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon. At bagamat nagsabi na rin si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi siya tatakbo sa anumang national position, hindi raw malayong hindi niya sundin ang sariling pahayag. Wala yun. Sa politika, kaya pwede mo sabihin everyday yan eh. So, sunod na araw, change your mind. At kahit mainit na usapin ngayon ang issue kung sino-sino ang magiging magkatandem, pagdating sa botohan, hindi raw ito masyadong mahalaga. Hindi automatic na lilipat sa iyo yung boto eh. If you've noticed, sa past 4 legitimate elections that we've had, kaya tanggal ko yung 204, ang Vice President iba from the presidency. Hindi ka tandem. Ang Pilipino yata gusto magkaiba yung presidente at vice presidente. Parang pinagsasabong. Siguro, magkamali man ako sa boto ng presidente, at least checkin siya ng vice president. So baka may ganong mentalidad. Jessica, magiging kaabang-abang yung mga susunod na linggo at susunod pang mga buwan. Ang pinaka-aabangan natin dito sino yung susunod at yung mga iba pang magpapahayag ng kanilang intensyon na tumakbo sa mga pinakamatataas na posisyon, partikular na yung Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Ano-ano yung mga mabubuwag at mabubuong mga koalisyon at sino-sino ang bubuo sa mga political slate ng mga magkakalabang kampo. Jessica? Maris, sinabi ba ng CBCP kung gagawin nila yung dating ginawa nung huling eleksyon ng ilang mga obispo, no? Ilang mga alagad ng simbahan, yung nag-name talaga nila kung sino yung mga dapat hindi iboto o kung sino yung mga iboboto. Ito yung team buhay, team patay.
Jessica, right now ay walang ganyang pahayag ang CBCP. Nung panahon na yon, yung huling election nga para sa mga senatorial slate, no, yung mga senators na iboboto, talagang binanggit nga yan ng ilang mga ng Team Buhay at Team Patay nga, pero hindi yung buong simbahang Katoliko in general yung nagpangalan sa kanila. May mga certain dioceses lamang yung nagpangalan sa kanila. Pero in this particular case, sinasabi nga ng CBCP na para hindi naman sila mapagkamalan na or kumbaga masisi na they spoke too late, ngayon pa lang ay nagbibigay na sila ng panuntunan, pero right now hanggang dito na lamang muna yung kanilang sasabihin at wala tayong kasiguruhan dahil hindi rin naman nila sinasabi kung magbibigay nga ba sila ng mga pangalan na dapat iboto sa darating na halalan. Jessica? Maraming salamat sa'yo, Mariz Umali.